Salamat. Walang anuman. Junior brother, bulag ka. Obligasyon kong tulungan ka. Libo, kanina pa kita hinahanap. Bilisan mo at bumalik ka sa kusina para magluto. Sige. Alam ko na. Anong kinakatakot mo? Tutal, bulag naman ang asawa mo. Anong ingay yan? Senior brother, ayos ka lang ba? May nangyari ba dyan sa pwesto mo? Wala. Nadapa lang ang kamay ko. Mag-ingat ka. Mahal, kailan ka ba? Hihiwalay sa bulag na yan. Kapag nalampasan mo ang galing niya sa pagluluto, ipapaalis ko kay Lolo. Siya. Libo, anong ginagawa mo rito at nagtatago? Ano ba itong niluto mo? May nagreklamo ang mga customer na hindi maganda ang presentasyon. Kung hindi, dahil sa galing mo sa pagluluto, paano ko hahayaan kang maging head chef ng suyuan? Ako? Bakit wala akong makita? Patawad, tatay. Wala akong silbi. Tama na, tama na. Bilisan mo at bumalik sa kusina. Marami pang pagkain na hinihintay. Mula nang mabulag ako, naging isang inutil ako. Si Suyu. Kasama ko, masasayang lang din ang buhay niya. Kung hindi, ako na lang ang kusang makikipaghiwalay sa kanya. Pagkatapos, buhay man o patay, tatanggapin ko na lang ang kapalaran. Tatanggapin ang kapalaran? Pumapayag ka ba? Sino? Ako ang makakatulong sa'yo. Sino ka ba talaga? Ayaw mo bang makakita ulit? Huwag kang magkunwari na may kakayahan. Ang mga mata ko, sabi ng doktor, matagal nang tuluyan nang wala na. Basta sa loob ng isang buwan, mapaghihiwalay mo ang asawa mong si Suyu, kusang makipaghiwalay sa'yo, at mapatalsik ka ng pamilya Su sa kanilang bahay, ibabalik ko ng permanente ang paningin mo, at bilang bonus, bibigyan kita ng 1 bilyong pondo para sa pagsisimula ng negosyo. Hindi ako naniniwala sa mga kalokohan mo. Hindi naniniwala? Sige, kaya kong tulungan ka. Pansamantalang ibalik ang paningin. Ngunit ang kondisyon ay, huwag na huwag mong hayaang mapansin ng iba na nakakakita ka na. Kung hindi, walang bisa ang kasunduan. Kung hindi, walang saysay ang kasunduan. Aktibo na ang misyon, 30 araw ang palugit. Nagsimula na ang countdown, 29 na araw, 23 oras, 59 minuto. Ako? Nakakakita na talaga. Pagbalik ng asawa ko bukas, kailangan kong tingnan siya ng maayos. Huwag na huwag mong ipaalam sa sinuman na nakakakita ka na. Kung hindi, walang saysay ang kasunduan.
Paano kaya nangyari na nakikita niya tayo? Kaya kong tulungan ka. Pansamantalang ibalik ang iyong paningin. Ngunit sa kondisyon na, huwag mong ipapaalam sa kahit sino na nakakakita ka na. Naku, muntik na akong hindi makapagpigil. Hindi pwedeng masira ang lahat. Nakababata akong kapatid. Ang tungkod mo, hawakan mong maigi. Salamat kuya. Bakit ka narito? Ako, naglalakad-lakad lang ako. Kanina lang. Parang narinig ko ang boses ni Xiaoyu. Imposible. Malamang mali lang ang dinig mo. Ganun pala. Akala ko binigyan ako ng pagkakataon ng langit dahil naawa sila sa akin para lang makita ko ang inyong dalawang walang hiya. Tuldok na ang kasal na ito. Makinig kayong lahat. May magandang balita. Ang Asian Fashion TV pupunta sa aming tindahan para mag-shoot ng food show. Ito ay isang bihirang pagkakataon para sa aming Su Garden. Libu fan, kailangan ka pa rin namin sa pagkakataong ito. Bilisan mo at ipakita ang iyong pinakamagaling na kakayahan. Kung sisikat ba ang aming Su Garden, nasa iyo na ngayon. Dumating na ang pagkakataon. Hanggat masisira ko ang pagkakataong pinapangarap nila. Walang dahilan ang pamilya Su para panatilihin pa akong manugang. Sa oras na iyon, matagumpay akong makapagdidiborsyo at babalik ang aking paningin. Sige, tatay, ang bagay na ito. Ipagkakatiwala nyo na sa akin. Mabuti. Halika. Host teacher, tikman mo. Ito ang mga pinaka-authentic na lutong bahay ng aming Su Garden. Ang lasa nito ay napaka-espesyal. Hindi mukhang para sa tao. Anong nangyari? Tatay, masamang balita. Ngayon, pumunta ang istasyon ng TV sa restaurant para mag-shoot ng food show. Pero ang bulag na si Libu Fan ay pinagkamala ng asukal na asin at inilagay sa ulam. Sisirain niya ang daang taong reputasyon ng pamilya Su. Pumunta ka agad dito at parusahan siya. Anong sabi mo? Paparating na ako. Libu Fan, wala kang silbi. Libu fan, gusto mo bang sirain ang reputasyon ng pamilya Su? Paparating na si Lolo. Pagdating ng lolo, ipaalis agad namin itong traidor at bulag na ito. Ang anak ko ay makikipagdiborsyo agad sa iyo. Tapos na! Bufan. Hinahanap kita kung saan-saan. Nandito ka lang pala. Lolo, dati po may utang kayong loob sa akin? Pero ngayon, isa na akong walang kwentang tao. Kung gusto ninyo akong paalisin o ipadiborsyo kay Xiaoyu, tatanggapin ko po, walang pagtutol. Bufan, ang galing ng ginawa mo ngayon. Sabi ng taga-TV. Sandali lang ha. Ikaw lang daw ang ire-record. Ano? Ano? Hello? Ako si Suyuan Shan, ang tagapamahala ng Suyuan Restaurant, Suyuan Shan. Nabalitaan ko. May problema sa lasa ng pagkain ito. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi, G. So, nagkakamali kayo. Ang pagkain ito, napakasarap. Ang tradisyonal na lutong bahay na ito, dapat ay maalat-alat at malasa, pero ang inyong chef, matapang niyang pinalitan ng asin ng asukal. Ito ay isang henyong gawa. Hindi ba't sinabi mo kanina, ang pagkain ito, hindi makakain ng tao? Oo, ang pagkain ito, hindi makakain ng tao.
Ang pagkain ito ay para lang sa langit. Hindi ito makakain ng ordinaryong tao. Mga Diyos lang ang makakakain nito. G. Sue, mayroon kayong chef na napakagaling, na may napakagandang kakayahan sa pagluluto. Kailangan ninyo siyang pahalagahan at bigyan ng malaking responsibilidad. Siyempre naman. Si Bufan ay nakagawa ng malaking tagumpay ngayon. Ipinapahayag ko, ibibigay ko ang sikretong recipe ng Pamilya Su. Ang sikretong recipe sa kanya. Tatay, Lolo, Namabala! Nakita ang pagtaas ng reputasyon ng host, taliwas sa layunin ng misyon. Natitirang oras, 28 araw, 15 oras. Naku! Ang takbo ng kwentong ito ay hindi tama. tatay, paano mangyayari iyan? Siya ay isang tagalabas. Bulag pa, paano naman ang sikreto ng Pamilya Su? Tatay, ikaw ay... Huwag mong isipin na hindi ko alam. Sa araw-araw, hindi mo binawasan ang paninisi kay Bufan. Nakalimutan mo na. Ang kanyang mga mata, kanino siya nabulag para iligtas. Ngayong si Bufan, pinalitan ng asin ng asukal. Hindi iyon pagkakamali. Nalaman niya na ang host ay taga-Timog Silangan. Kaya, siya ay matapang na nag-innovate. Alam niyang umangkop para sa mga kumakain. Ito ang isang tunay na maestro. Tandaan ninyo lahat, mula ngayon, sa buong Su Garden, sino man ang maglakas loob na mang-api at pahirapan si Bufan, ay kalaban ko, si Su Yuanshan. Bufan, ikinadismaya ka. Ang iyong talento at pagkatao, nakikita ko ang lahat. Ang lolo ay may malaking pag-asa sa iyo. Salamat, Lolo. Magpapatuloy ako sa pagpupursige. Mabuti. Paumanhin, Lolo. Patawarin mo ako? Kailangan kong tapusin ang misyon? Dahil ayaw kong mamuhay muli sa dilim at panlilinlang. Nasaan ang bulag na yon? tulog. Kahit hindi tulog, hindi naman mahalaga. Kung tutuusin, wala naman siyang nakikita. Anong oras na ba ngayon? Iniisip mo pa rin yan. Malapit na akong mabaliw sa pag-aalala. Decided na si Lolo. Ipapamana niya ang pinakaitinatagong recipe ng pamilya sa bulag na yan. Bakit ka nagpapanik, aking munting mahal? Hayaang siyang matuto, pero kailangan niyang may kapalaran para mangyari yon. Pero, kapag naipalabas na ang palabas sa TV, siya na ang magiging pinakamalaking bayani ng Su Garden at ang tatak. Sa panahong yon, hindi na natin siya mapapakilos. Kaya, bago mangyari yon, kailangan nating paalisin si Libufani sa Su Garden. Nasira ang reputasyon. Paano? May naisip ka na bang paraan? Tama. Bukas mag-aayos ako ng ilang profesional na aktor para gumawa ng gulo sa restaurant at sirain ang reputasyon ni Libufani. Ang inyong masasamang plano. Bilisan nyo na. Hindi na ako makapag-antay na umalis sa Pamilya Su. Birthday ko ngayon. Ilabas niyo ang mga espesyal na putahe ng inyong restaurant. Isa bawat isa. Sabihan si Xiaofan. Sa kwarto numero 1, espesyal na putahe. Sige po. Ikaw na ang bahala. Ipakita mo sa kanila, tingnan mo ang pagkalito ko, tuluyan ng hiwalayan ngayong araw. Paki-enjoy po ang inyong pagkain. Ano bang basura ito? Kakainin ba ito? Tawagin niyo ang inyong chef. Tatanungin ko itong isang siglo ng restaurant. Anong klaseng basura ang niluluto niyo? Ano bang pinaggagawa niyo? Ang chef ng isang siglo ng restaurant. Bulag pala.
Kaya pala ganyan kalala magluto. Isa lang itong biro sa industriya. Magre-record ako ng video ngayon at ipopost sa internet. Kailangan kong ibunyag ang walang puso ninyong tindahan. Mabuti, mas maganda kung lalaki ang gulo. Sana malaman ng lahat na ang bulag na chef ng Suyuan ay hindi marunong magluto. Bulag, bakit ka tumatawa? Ikaw ang tinutukoy ko. Anong kalokohan itong niluto mo? Kayo? Kayo pala, binubuli niyo ang isang bulag na tulad ko? Sobra na kayo! Umalis kayong lahat, umalis na, alis! Hindi kayo welcome sa Suyuan! Libufan, nababaliw ka na ba? Videohan siya. Ibunyag siya. Ibunyag ang walang puso na tindahan na ito. Gusto mo bang tuluyang sirain? Ang pangalan ng Suyuan, tama? Oo. Nababaliw na ako. Sinaktan ko? Ano ngayon? Hiwalayan mo ako ngayon. Palayasin mo ako sa pamilya Su. Ikaw, Si Lee Bufan ay talagang lumalampas sa lahat ng limitasyon, hayagan na nambubugbog ng customer sa tindahan, nagdudulot ng kahihiyan sa aming pamilya Su. Ang sakuna na ito, kapag nanatili ay magdadala lang ng gulo. Hindi natin siya maaaring palampasin sa pagkakataong ito. Tama. Kailangan siyang palayasin sa pamilya Su para panatilihing maayos ang reputasyon ng pamilya. Tama? Sigawan pa ninyo ako ng mas matindi? Bilisan nyo at paalisin ako. Libufan, pinapayuhan kitang aminin na ang iyong pagkakamali. Kung hindi magagalit si Lolo, baka tuluyan ka ng paalisin. Anong kasalanan ang nagawa ko? Tatay, naririnig niyo naman? Siya ay hindi pa rin nagbabago. Bilang ang panganay na anak ng pamilya Su, iminumungkahi ko na paalisin agad si Lee Bufan sa pamilya Su at agad ayusin ang kanilang diborsyo. Bufan, sa pagkakataong ito, tunay kang masyadong padalos-dalos ayon sa lumang tuntunin ng Suyuan. Sandali. Tay, kuya, tingnan nyo ang online. Nagbago ang ihip ng hangin. Lahat ay nagbago. Maraming tao ang nagsasabi na gusto nilang suportahan ang matibay na head chef at ang 100 taong gulang na tindahan na may dangal. Itong food critic ay isang salot. Pumunta siya sa aming tindahan at pagkatapos kumain ay humingi ng napakamahal na bayad para sa promotion at kung hindi binigyan ay magbibigay ng masamang review at maninira ng pangalan. Hindi kami sumuko. Kaaraw-araw siyang nagpadala ng mga tao. Manggulo sa aming tindahan. Si Lee Shifu ng Suyuan Restaurant ang gumawa ng bagay na hindi namin magawa. Ang ganoong uri ng walang kwenta, dapat lang napalayasin. Magaling si Lee Shifu. Magaling. Sinusuportahan namin si Lee Shifu, sinusuportahan namin ang Suyuan Restaurant. Ito ang tunay na restaurant na may dangal. Magaling. Mahusay. Dahil ang grupong ito ay mga masasamang elemento, kapag kaharap natin sila, hindi tayo dapat umurong. Ito ang dapat na maging tapang at dangal ng mga lalaki ng pamilyang Su. Bufan, kamukha mo ako noong bata pa ako. Ngayon, ipinapahayag ko, simula ngayon, si Lee Bufan ang magiging nag-iisang tagapagmana ng Suyuan Restaurant. Ito. Ibibigay ko ang buong cookbook ng aming pamilyang Su at ang aking buong buhay na kasanayan sa pagluluto ng buong puso sa kanya. Tatay, Ito ang Suyuan sa hinaharap. Ipinagkakatiwala ko sa iyo. Pero ako, Seryosong babala? Itinatag ang host bilang tagapagmana? Ang hirap sa pagpapaalis ay mabilis na tumaas. Natitirang oras, 25 araw at 6 na oras. hindi ba bumalik na naman? Gusto ko lang mapatalsik. Paano na naman ako nakagawa ng kabutihan? Tagapagmana pa. System. Ang misyong ito, pinapayagan pa ba nito na matapos ng tao? Siya isang tagalabas. Bakit? Kahit ako na tunay mong anak, hindi mo naman ipinasa sa akin ang buong pamana, di ba? Tumahimik ka. Ang nakita ko sa kanya ay ang kanyang responsibilidad at dedikasyon sa Su Garden na ito sa pamana natin. Sa bagay na ito, sino sa inyo ang makakakumpara sa kanya? Tatay, Tama na. Ang bagay na ito ay napagdesisyonan na. Walang sinuman ang makakasalungat. Ay, ikaw, Bufan, manatili ka. Mayroon akong sasabihin sa iyo. Bufan, nasaktan ka. Lolo, ayos lang po ako. Pinatira kita rito dahil mayroon akong ipagkakatiwala sa iyo. Ayon sa lumang tuntunin, ang bagong tagapagmana ng Su Garden natin ay dapat dumaan sa isang pagsubok ng piging upang tunay na maging matatag. Piging? Tama? Ibig sabihin, ang tagapagmana ay kailangang mag-isa na maghanda ng isang piging
at imbitahan ang lahat ng mga nakatatandang kasamahan sa industriya. Kung magtatagumpay ang piging, makukuha mo ang pagkilala ng buong industriya ng pagluluto. Ang posisyon ng tagapagmana ay tunay na mapapatatag. Tinulungan ako ng langit. Kung galitin ko ang lahat ng mga nakatatandang chef, tiyak na itataboy ng pamilya Su ang walang silbing tagapagmana sa labas. Zuang, galit ako. Ang lolo, gusto niyang ipamana ang pamilya Su sa bulag na iyon. Bilisan mo at isipin kung paano siya paalisin. Yu, tingnan mong maigi ito. Ang reaksyon niya, hindi tulad ng isang bulag. Ang bawat galaw niya, tiyak ang target ng pagtama, maliwanag na nakakakita siya. Imposible. Sa aksidenteng iyon, ang medical certificate, malinaw na nakasulat, irreversible na pinsala sa optic nerve, 0 ang posibilidad na makakita muli. Pero, kung bulag siya, totoo na hindi siya makakatama ng ganito kagaling. Naku, kung hindi siya bulag, noong araw sa bahay mo, malamang nakita na niya ako. Kung ganoon, ang plano natin. Alam na niya pala noon pa. Kung gayon, tayo na pala ngayon ang nasa loob ng disenyo niya. Ano ang gagawin natin ngayon? Huwag kang magpanik. Ngayon, mga hula pa lang ang lahat ng ito. Ang pinakamahalaga ay patunayan kung totoo siyang bulag o nagpapanggap lang. Paano patunayan? Naiintindihan ko na. Salamat, asawa ko. Salamat, asawa ko. Kung nagpapanggap kang bulag, dapat nakikita mo kung ano ang inilalagay ko, hindi ba? Sa harap pa talaga naglagay ng lason, ang mga taksil na magnanakaw ng asawa, sira ang ulo talaga. Asawa ko, uminom ka ng tubig. Mahal, uminom ka ng tubig. Bakit? Mayroon ba bang problema sa tubig na ito? Wala ako, nakakagulat lang ang kabaitan mo. Libufan, anong ginagawa mo? Pinapainom kita ng tubig. Bakit mo ibinubuhos sa kaldero? Hindi pa naman ako masyadong nauuhaw. Saktong-sakto, kailangan itong kaldero ng lutuin na ilak ang sabaw. Ano ba? Anong problema doon? Wala. Walang problema. Ang lutuing ito ay minamadali ng customer? Ihahanda ko muna agad sa kanila. Junior brother, Senior brother, bakit nandito ka rin? sinabi lang ng customer, hindi na niya gusto ang ulam. Anong nangyari? Pupuntahan ko para itanong. Bulag talaga siya. Tara, pumunta tayo kay tatay. Sabay nating sirain ang paghahanda niya ng piging. Hindi kumpleto ang pagpapanggap. Pakitandaan, host, 15 araw na countdown, 0 oras, 0 minuto. Kailangan kong bilisan. Tatay, si Libufan pa ang pinapamahala ni Lolo sa banquet ngayon. Malinaw na ipinaparamdam niya ito sa lahat na hindi kanya pinagkakatiwalaan at wala ng pag-asa ang pamilya Su. Tito Liang, hindi lang po mukha ninyo ang sinira ng hakbang na ito ng matanda, kundi ang kinabukasan ng suyuan. Hindi nyo na po ito maaring palampasin. Hindi na po kayo dapat magwalang bahala. Ang matandang iyon, talagang nagiging ulyanin na. Ako, si Su Liang, para sa suyuan. Buong sipag akong nagtrabaho sa loob ng dekada. Ngayon, ipapasa niya sa isang bulag na hindi kaano-ano ang pamamahala, napakalaking biro. Sabihin nyo, ano ang gagawin? Tatay, ang pera ng suyuan, nasa kamay ninyo. Kung sadya ninyong bawasan ang pondo, siguradong magugulo ang banquet ni Libufan. Tiyak na magugulo ito. Mabuti. Tawagin si Libufan, gusto kong pag-usapan ng maayos sa kanya, ang tungkol sa pamimili.
Dumating na si Bufan. Malapit na ang banquet. Kumusta na ang paghahanda mo sa menu? Ang tatlong ito, bigla akong tinawag, siguradong may masamang balak. Ayos lang. Sakto lang na makakasama ako sa kanila. Ito ang inihanda kong menu para sa banquet. Pakiusap, bigyan niyo ako ng maraming payo. Bufan, sobrang salat sa pondo ang restaurant ngayon. Wala kaming perang ilalabas sa aming account para bilhin ang mga seafood, abalone, lobster. Pero, kung walang mga putahing ito, ang antas ng buong handaan, siguro. Wala tayong magagawa. Limitado ang budget. Kailangan mong mag-isip ng ibang paraan. Hindi naman siguro dahil lang sa isang handaan, ang normal na operasyon ng kumpanya ay babagsak na? Galing! Ang bilis mong tumanggi. Kaya naman, makatarungan lang na ang handaang ito ay masisira. Kaya nga, kung sa buong handaan, walang pondo, hindi ba't ang mga dekorasyon at ambiyansa ay mawawala rin? Mahal, naniniwala. Ako na maiintindihan mo rin ang hirap ng pamilya natin, di ba? Senior brother, kung ayaw mong ipaubaya sa akin ang pamimili, ipapangako kong bibigyan kita ng pinakamagaling sa loob ng budget. Sige, maraming salamat sa senior brother sa pagtulong sa akin. Ipagkatiwala mo sa akin, magsisi ka. Liu Juan, nasira ba ang ulo mo? Bakit mo siya binigyan ng napakaraming bagay? Baby, huwag kang magmadali. Bagamat marami ang mga bagay, lahat yan ay hindi maganda. Tingnan mo ang mga hipon at isda, lahat ay frozen na. Hindi sariwa. At ang manok. Mayroong hormones, magaspang at mapait ang lasa. Ikaw na nga. Masama. Master, pakilagay na lang dito ang mga bagay. Salamat. Bufan, ikaw na naman ang bumili ng mga sangkap? Hindi ba't sinabi ko sa iyo, ito ay responsibilidad ni Liu Juan? Asawa ko, nagkakamali ka. Bumili lang ako ng ilang kagamitan sa pagkain. Tsaka tingnan mo, bagay ba? MF, ang taong ito ay talagang mapanlinlang. Titingnan ko kung anong kagamitan sa pagkain ang binili niya. Sabi ko, Libufan, ito ba ang sinasabi mong kagamitan sa pagkain? Diyos ko po, plastic na mangkok, disposable na chopsticks. Libufan, gusto mo bang gawing isang rural open-air banquet ang ating suyuan restaurant? Kalokohan. Talagang kalokohan. Libufan, sinasadya mo bang sirain ang daang taong dangal ng ating pamilya, Su? Nakakainis. Kung malaman ito ng iba, paano pa makakatayo ang suyuan? Sabihin agad natin kay Tio. Tara! Tara! Kuya, hindi ka na pwedeng manatiling walang kibo. Ang Libufan na iyon ay nabaliw na. Bumili pa siya ng tambak na plastic na mangkok at disposable chopsticks para sa hapunan. Kuya, kailangan mo siyang pigilan. Nakakainis. Ang Libufan na ito, talagang napakalaki ng ginawa. Huwag kayong mag-alala. Ang bagay na ito, haharapin ko ng patas. Pagkatapos ng piging, ipagsasama ko ang mga miyembro ng pamilya at sasabihin sa matandang Ginoo ang lahat. Kuya, dahil ikaw ang magdedesisyon, kampante na kami. Sige, gumawa pa siya ng gulo. Mas malaki, mas mabuti. Libufan o Libufan, ikaw mismo ang naghahanap ng iyong sariling katapusan. Tatay, ang puso ko ay balisa pa rin. Si Libufan ay pabigla-bigla at ayaw niya kaming pakialaman. Natatakot ako na baka hindi niya mahawakan ang napakahalagang sitwasyon. Tatay, kayo ang nagsabi noon na kulang sa pondo at kulang sa tao. Hindi nyo pinansin noon. At hindi nyo sinuportahan? Hindi ba gusto ninyong mabigo ako? Libufan, anong klaseng ugali yan sa nakatatanda? Deserve mong mabulag. Deserve? Nagsisisi ako na pinili kong iligtas ang isang tao noon, kaya ngayon nagdudusa ako sa kahihiyan. Tama na. Manahimik kayong lahat. Suliang, iniligtas ni Bufan ang buhay mo. Hindi ka nagpapasalamat. Sa halip ay pinahirapan mo siya sa lahat ng paraan. Hindi ka mukhang nakatatanda? Tatay, pinoprotektahan mo pa rin siya? Sige, mas mabuti na ngayon, tingnan mo muna ang inihanda niya. Ama, tignan nyo. Mga plastic na mangkok at disposable na chopstick, ang handaan sa probinsya, mas marangal pa kaysa dito. Kung kumalat ito, ang reputasyon ng pamilya Su, saan na lang pupunta? Kalokohan. Isa itong kalokohan. Bilisan nyo.
Habang hindi pa dumarating ang mga bisita, kanselahin agad ang handaan ngayon. Ama, matagal nang naipadala ang mga imbitasyon. Paano natin ito kakanselahin? Kung gayon, wala akong magagawa kundi harapin ito at isa-isang humingi ng tawad. Dito po. Yuan Shan, binabati kita sa matagumpay na pag-host ng handaan ngayon. Matandang Su, ang pagpili ng tagapagmana ay isang napakahalagang bagay. Lahat ng matatandang chef sa aming industriya ay dumating. Kuya Su, papasukin mo kami upang umupo. Oo nga, hindi mo naman siguro hahayaan na maghintay kami sa labas na inuulan at inaarawan. Bilisan nyo, pasok na. Malaking karangalan ang pagdating ninyo para sa Sioux Garden. Gayunpaman, ngayon, may bigla ang nangyari. Ipapaalam ko sana sa inyo. Ipinagpaliban. Walang problema. Kung hindi, hayaan nyo kaming ilang magkakaibigan na umupo sa loob at magkape at magkwentuhan. Tara na. Wag. Sige, tara na. Kuya Su, sa ganitong sitwasyon, ano sa tingin mo kami? Kuya Su, ang arrangement mo ngayon ay talagang henyo. Kaming mga matatandang Ginoo, marami nang nakakain na masasarap na pagkain. Ngayon, dito pa talaga sa iyo, sa Bainian Suyuan, makakakain ng isang malaking salusalo. Nakakatuwa, napakatuwa. Oo nga, tama ang sinabi ni Kian Lao. Ang plastic bowl at malaking lutuan. Pinapaalala sa akin ng pagkabata, kapag may kasalan o libing sa baryo, ganyan talaga ang paggawa ng handaan. Ang eksena, napakasaya at napakatotoo. Kung ganoon, ang aking pamilya Su ay ipakikita ang kaunting kakayahan. Mga Ginoo. Sige. Tao, ihanda ang pagkain. Ito? Ang pinakamahirap na paamuhin na grupong ito, ang mga dakilang chef, ay masayang umupo. Huwag kang mag-alala, mamaya pa ang tunay na palabas. Napakahina ng mga sangkap. Si Li Bufan ay tiyak na hindi makagawa ng anumang kakaiba. Ngayon, ginamit lang ang pinakasimpleng paraan upang makagawa ng pinakasimpleng putahe. Naniniwala ako na ang mga piling-piling dila ng mga master na ito ay siguradong pupunahin ng husto. Ang putahing ito, simple lang ang panimpla, pero malinamnam ang lasa. Magaling. Ang Sioux Garden ay talagang ang isang siglong lumang kainan. Kahit sa pinakasimpleng paraan, nakakagawa pa rin ng tunay na lasa. Hindi nagbabago sa pinagmulan. Ang galing. Salamat po sa papuri. Salamat po sa papuri. Hindi. Hindi siguro. Plastik na mangkok at kubyertos. Simpleng lutong bahay sa piging sa probinsya. Pero sila, nakaramdam pa rin ng malalim na kahulugan. Maraming salamat sa pagtanggap. Wala po iyon. Halika. Ngayon, nakita ninyong lahat? Si Bufan, sa kanyang sariling paraan, nakuha ang respeto ng mga nakatatanda sa mundo ng pagluluto at ang kanilang pagkilala. Patunay ito na hindi ako nagkamali sa kanya. Bufan, kahit hindi ka nakakakita, nauunawaan mo ang esensya ng mga sangkap, nauunawaan mo ang pangangailangan ng mga customer. Ang pagtatalaga ng Sioux Garden Restaurant sa iyo, kampante ako ng 100%. Ngayon ay formal kong ipinapahayag, si Li Bufan, ang bagong may-ari ng aking Sioux Garden Restaurant. Kaya, mula ngayon, lahat ng gawain sa restaurant dapat sumunod sa utos at desisyon ni Bufan. Lolo, wag po. Gusto ko lang po paalisin ako. Paano po ako naging may-ari? Paano ko po matatapos ang system task na ito? Tatay, tutol po ako. Nalilito na po ba kayo? Bulag siya? Hindi man lang makakita ng libro ng account? Paano siya mamamahala? Sulyang, ang mga sinabi ko kanina, wala ka man lang bang narinig na salita? Mula ngayon, ang iyong kapangyarihan sa pagbili at pang-araw-araw na pamamahala ay ibibigay lahat kay Li Bufan.
Krises, nakamit na ng host ang pinakamataas na kapangyarihan ng pamilya? Malapit nang mabigo ang misyon. Huling 10 araw. countdown, 10 araw. Kung hindi mapapatalsik sa loob ng 10 araw, tuluyan nang mawawala ang pagkakataong makakita muli. Tapos na. Ito, lubos na akong nalagay sa alanganin. Ang plano na makipagdiborsyo at mapaalis sa bahay, mukhang lalong lumalayo. Paano na? Sirang-sira na ang plano natin. Mas kinababahala ko. Higit pa sa pagkabigo ng plano na nagpapanggap siyang bulag. Imposible yan. Hindi ba't sinubukan na natin minsan? Pakiramdam ko, may mali. Noong sa istasyon ng TV, napagkamalan niyang asin ng asukal, pero swak na swak pa rin sa panlasa ng host. Pinaalis niya ang influencer, pero nakakuha ng maraming papuri. Ngayon mayroon pa rin itong Cheng Yan, swerte lang siguro minsan, pero paulit-ulit na, mukha nang sinasadya. Ibig mong sabihin, sinasadya niya ang lahat ng ito? Pero anong makukuha niya? Isang bulag, sinira ang lahat ng ito. Anong benepisyo niya diyan? Umalis sa pamilya Su. Saan naman siya pupunta? Makinig ka sa akin. Susubukan natin ulit. Sige. Susubukan natin ulit. Sa pagkakataong ito, gagamit ako ng matinding taktika. Kung hindi siya bulag, tiyak na hindi niya makakayanan. Bufan, bumalik ka na. Nako, gumamit siya ng ganoong galaw. Bukan. Ikaw, bumalik? Yuki? Bakit ka nandito? Bakit? Ako ang asawa mo? Hindi pa ba ako pwedeng pumunta sa kwarto mo? Alam ko, dati, naging malamig ako sa'yo, pero ngayon ko lang nalaman. Ikaw pala ang pinakaresponsabling lalaki. Yuki, gabi na. Pagod na ako? Bumalik ka na muna para magpahinga. Anong gabi? Tamang oras. Hindi ako naniniwala sa'yo. Wala kang nararamdaman. Kagusto? Pag naalala ko ang mukha mo at niliuzuan, nasusuka lang ako. Masyado ng gabi. Lumabas ka na muna. Ang bastos. Isang bulag. Akala mo kung sino. Kung ako ang tatanungin, sobra kang mag-isip. Ganoon na ang suot ko. Sinumang normal na lalaki, imposibleng walang reaksyon. Tingin ko, talaga siyang bulag? Sigurado na. Mayroong kakaiba sa hindi inaasahan. Bago ipatupad ang huling plano, dapat kong tiyakin na ligtas ang lahat. Paano mo pa siya susubukan? Napakadali. Ang likas na reaksyon ng tao sa ilalim ng hindi inaasahang sitwasyon. Gagawa ako ng isang aksidente. Kung nakakakita siya, hindi niya ito maitatago. Aksidente. Junior brother, sa totoo lang, hindi ka bulag. Di ba? Senior brother? Ano ang sinasabi mo? Nang araw na yon, sa bahay mo, ako, at si Suyu, nakita mo lahat, di ba? Sa totoo lang, hindi ka bulag. Hindi ba? Senior brother, kailan sa bahay ko? Bakit kakaiba ang pananalita mo ngayon? Wala naman. Siguro masyado lang akong nag-iisip. Junior brother, sige, magpatuloy ka. Aalis na ako. Buti na lang. 2 beses na sinubukan ni Suyu, pero hindi pa rin niya natatanggal ang pagdududa niya. Buti na lang mabilis akong nakapag-react ngayon. Nakaligtas ako. Mali ba? Masyado nang ba akong nag-aalala? Ang lupit. Nagpapalit-palitan sila sa pagsubok sa akin, siguradong may plano sila.
May pagkakataon, pakiusap, gamitin ng matalino ang sabuatan ni Suyu at Liu Juan. Natitirang oras, 3 araw at 10 oras. Kailangan kong kumilos para makahanap ng pagkakataon. Ano? May nalaman ka ba sa pagsubok? Wala pang 1 pulgada ang layo ng dulo ng kutsilyo sa mata niya. Hindi man lang siya kumurap. Sabi ko na nga sa'yo, bulag talaga siya. Kaya huwag ka nang magduda. Sige. Naniniwala na ako. Bulag talaga siya. Ngayon pwede na nating simulan ang plano. Ngayon, dapat sirain natin ang reputasyon niya sa harap ng matandang master. Ano ang plano ngayon? Kilala ko ang isang negosyante na gumagawa ng pre-packaged na pagkain. Pwede nating palihim na palitan ang lahat ng dekalidad na sangkap na binibili ni Libu Fan para sa restaurant ng mga pre-packaged na pagkain. Pero, kung papalitan ng pre-packaged na pagkain, iyong mga lumang customer, malalaman agad sa unang tikim pa lang. Mas maganda kung may mangyari. Sa panahong iyon, si Libu Fan ang may kakulangan sa pangangasiwa. Magandang ideya. Oo nga pala, pwede pa akong magdagdag ng apoy. Imbitahin ulit ang mga media noong nakaraan. Kapag naibunyag na ang insidenteng ito, kahit gaano pa siya gustong protektahan ng matandang lalaki, mapipilitan siyang sipain siya palabas. Ang galing? Napakagaling talaga. Ang pag-asa kong maitaboy ako sa pamilya Su ay nakasalalay talaga sa inyong dalawa. Binibining Su, ikaw ba ang nag-imbita sa amin para gawin ang follow-up report kay Chef Lee? Opo. Pupuntahan ko na siya para papuntahin dito. Magandang araw, host! Bakit kayo biglang dumating? Hindi pa handa ang kusina namin. Mang Lee, gusto lang namin makita ang pinakatotoong estado ng trabaho mo. Kung pinaghandaan mo ng maaga, masyadong magmumukhang artipisyal. Pang-araw-araw na pagdodokumento lang ito. Tingnan mo, pwede ba? Salamat sa inyong kabaitan. Sige, mag-shoot na kayo. Idadala ko kayo sa kusina para tingnan. Sige. Tingnan nyo lang kung ano ang gusto nyo. Aba, pre-packaged dishes? Host, mahina ang mata ni Bufan para din ito sa kaligtasan at kahusayan. Mang Lee, ganito ka ba? Talaga magluto? Oo, ganoon nga. Ha, dati talaga ay nagkamali ako sa paghuhusga. Ang inyong pagluluto ay umaasa lang sa mga pre-packaged na pagkain na ito. Hindi ba ito panloloko sa mga customer? Kung hindi, ang lahat ng ito ngayon, isisigaw ko sa lahat. Tara na. Ang kakaiba, bakit hindi siya nagpapaliwanag? Agad siyang nahulog. Hayaan mo siya. Bulag lang siya. Tara na. Bilisan natin at mag-ulat sa matandang lalaki. Nakita na ito ang huling pagkakataon ng host na kumpletuhin ang misyon. Pakisikap ng host. 8 oras na lang ang natitira. Ngayon, hindi na. Baka magkakaroon pa ng anumang gulo? Tatay, ginamit ni Libu Fan ang pre-cooked dishes para manloko at nakuhanan pa ng TV station habang ginagawa ito. Ngayon, pinagtatawanan na ang buong Su family. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Itong pre-cooked dishes? Kanino ba ang ideya? Lahat iyon ay ideya ni Lee Bufan para makatipid siya ng gastos at mapabilis ang proseso. Sa pilitan niya kaming pinabili ng ganitong uri ng pre-cooked food packets. Oo nga, matandang lalaki. Simula nang humawak ng kapangyarihan si Libu Fan, sobra na siyang naging mapagmataas. Maliit lang kami. Kaya paano namin sususugan ang utos niya? Bufan? Sa bagay na ito, naniniwala si Lolo na mayroon kang hindi masabi. Basta handa kang magpaliwanag, maniniwala pa rin si Lolo sa iyo. Lolo, 8 oras na lang ang natitira sa akin? Pakiusap, huwag nyo na akong paniwalaan. Sinasadya ko ito. Wala. Akong dapat ipaliwanag. Lee Bufan, tingnan mo. Wala ka nang masabi, di ba? Ang isang estranghero at bulag pa ang maging pinuno ng pamilya ay talagang katawa-tawa. Ngayon, lumabas na nga ang problema. Tatay, si Libu Fan, hindi maganda ang kanyang ugali, hinihingi ko. Napaalisin siya agad sa Su Garden at alisin sa pamilya Su. Bufan, binigo mo ako ng sobra. Simula ngayon, hindi ka na ang tagapamahala ng Su Garden at hindi ka na rin ang manugang ko sa pamilya Su. Umalis ka na. Magpakatino ka. Nadetect na ang host ay formal lang. Pinalayas ng pamilya Su. Matagumpay na naipasa ang pangunahing pagsubok.
Tapos na ang misyon. Oras na nagugol ay 29 na araw, 17 oras at 7 minuto. Ibibigay ang panghuli gantimpala ng system. Naayos na ang visual nerves, 10 bilyong premyong pera, nakarating na sa account. Nasira ang reputasyon, wala na rin ang chef. Paano na ang gulong ito? Ang Sue Garden, pagkatapos nito, ano ang mangyayari? Lolo, huwag kang mag-alala. Wala si Li Bufan, pero nandyan naman si Liu Zuan, hindi ba? Si Liu Zuan at Li Bufan ay mag-aaral ng iisang guro. Basta, kung bibigyan mo siya ng pagkakataon, naniniwala ako na tiyak na matutulungan niya ang Sue Garden na mabawi ang reputasyon at makabalik sa tugatog. Liu Zuan, ikaw, Teka muna. Teka lang. Li Bufan, pinatalsik ka na sa pamilya Su? Bakit ka pa nang gugulo? Ang mga bagay na may kinalaman sa pamilya Su ay wala nang kinalaman sa iyo. Ano, balak mo pa rin bang kumapit dyan? Kahit wala na akong kinalaman sa pamilya Su, hindi ko kayang pabayaan na makita ang lolo. Na malinlang ng mga salot na tulad ninyo. Ikaw? Pakinggan mo. May kilala akong negosyante ng mga pre-cooked meals. Pwede nating palitan ng palihim ang mga ginagamit na dekalidad na sangkap ni Li Bufan ng mga pre-cooked meal packs. Kapag pinalitan ng pre-cooked meal packs, hindi ba agad malalaman ng mga lumang customer? Mas maganda kung may mangyari. Sa oras na yon, masasabi na lang nakapabayaan iyon ni Li Bufan. Magandang ideya. Pwede pa akong magdagdag ng apoy? Imbatahin ko ang mga media mula sa huling beses. Kapag ibinulgar ang insidenteng ito, kahit gaano pa gustong protektahan siya ng matanda, mapipilitan siyang paalisin siya. At ito pa. Ito? Ito, imposible ito, lahat ito ay peke mo. Peke? Nandito na ang ebidensya. Ano ang imposible doon? Bulag ka. Paano ka makakapagkuha ng mga litrato at video? Ang aking mga mata? Matagal nang gumaling. Nagpanggap lang akong bulag. Para lamang tuluyan kayong malantad. Lolo? Mga kagalang-galang? Sina Suyu at Liu Zuan? Matagal nang magkasabwat? Pinalamanan ang sariling bulsa. Nagbenta ng mga depektibong produkto. Sinisira ang reputasyon ng aming suyuan kahit pa ang dating insidente sa pagkain o ang kaguluhan sa mga ready-to-eat meals ngayon. Sila ang may pakana ng lahat. Gusto nila akong ipahamak para ang suyuan ay mapa sa kanila. Kayong dalawang salbahe, umalis ka rito. Li Bufan, ang aming suyuan ngayon ay nawalan ng karangalan, may panganib na malugi, ang lahat ng ito, sa huli, ay kasalanan mo. Sa tingin ko, manatili ka na lang sa suyuan, magtrabaho habang buhay para bayaran ang utang. Kung tutuusin, pag umalis ka sa suyuan, wala ka ring mapupuntahan. Ako magtatrabaho? Sigurado ka ba? Ano? 10 bilyon? Bilisan mo, ilipat mo sa akin ang pera. Marami pa tayong mga problema dito sa bahay na kailangan nating gastusan. Tayong bahay? Hindi ba nagkamali ka? Ako at ang iyong anak ay natapos na ang aming kasal. At sa pamilya Su, ang talagang mabuti sa akin ay ang lolo lamang. Anong karapatan mo para hingin sa akin ang pera? Ikaw, Tumahimik ka. Ang perang ito ay kay Bofan. Huwag mong subukang abutin. Lolo, alam kong mabuti kayo sa akin. Ngunit ang Sue Garden na ito ay talagang nagdudulot sa akin ng matinding sakit. Kaya nakapagpasya na ako, magtatayo ako ng negosyo, gagawa ko ng isang sariling restaurant ni Li Bofan. Alam kong nahihirapan ngayon ang Sue Garden, kaya anumang oras ay malugod ko kayong tinatanggap sa aking restaurant upang maging honorary head chef at maging kayamanan ng tindahan. Hahaha, mabuti. Ang iyong hangarin, tinatanggap ko. Ha 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 ha. Bilisan nyo ang galaw. Baka bawasan ni Boss Lee ang inyong sahod. ay sige. Dali-dali. Magpakabusog kayo. Tuloy po. Ay, mabuti. Magpakabusog kayo.